Solusyon ng Kongreso para mabigyan ng special emergency powers ang Pangulo tuwing magkakakrisis sa kuryente, bagay na naipagkaloob noon kay dating Pangulong Fidel Ramos. Sa kaso ni Ramos, napabilis niya pagpapaaproba ng mga kontrata sa mga independent power producers. Sakali mangganap na itulak sa Kongreso ang pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo, ayon sa palasyo, saka na lang daw nila ito pag-aaralan. Sa ngayon, sinisika pa rin naman daw ng Department of Energy na masolusyonan ang mga brownout sa Mindanao. Kabilang sa mga posibleng pansamantalang solusyon ang pagpasok ng mga energy barge, bagay na pinag-aralan na noong magka-power crisis din sa Mindanao noong 2010. Ang epekto nga lang nito ang pagsipa pa ng singil sa kuryente. The only way to solve the shortage is to bring in power that is more expensive. The power barges owned by private sector, they're saying we need time we need an assurance na kasi gagasto sila pagdating doon kung walang bibili, patay sila. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Nagbabala naman ang Department of Energy sa publiko laban sa pagbili ng mga tingi-tinging LPG. Bukod sa delikado, hindi raw sigurado ang kalidad nito. Narito ang report ni Julius Segovia. Hindi lang pala gasolina ang tinitingi ngayon. Sa Baliwag, Bulacan, minsan na ring naging kalakaran ng pagtitingin ng LPG gaya ng nasaksihan sa surveillance video ito ng programang investigador. Ipinasara ito dahil pang auto LPG lang dapat ang refill. Patok din ang estilong ito sa kabilang bayan ng Bustos. Hindi na kasi kailangan punuin ng LPG tank at kakargahan lang base sa kaya ng budget ng customer. Katwiran ng mga nagre-refill, miyembro lang ng kanilang kooperatiba ang sinasalinan. Pero ayon sa DOE, dapat may permit pa rin ang pagre-refill. Very volatile yung flammable yung natin, yung petroleum products na LPG. Lahat ng petroleum products should be handled properly. Kasi kung open sa public, magkakarga ka doon, kung meron naninigarilyo doon, no smoking dapat. LPG man o gasolina, dapat daw matiyak ang kalidad ng binibili. Huwag daw bumili sa patingi-tingi ayon sa DOE. That's dangerous. I mean, also the quality is questionable. Masisira, it's been, may halong tubig and so forth and so on. At ngayon pa lang, binalaan na ng DOE ang mga pasaway. We have to put a stop to that also. Sir, paano? Sa anong hindi ko magkakaya bang i-monitor yun? We have to find a way to, sorry po, I don't have the solution at this time. We need to study that further. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Sa ibang balita, sa gitna ng tag-init, hinagupit ng malakas na buhos ng ulan ang ilang lugar sa Southern Luzon. Ang resulta, baha sa ilang lugar sa Sorsogon at Oriental Mindoro. Narito ang report. Umabot hanggang dibdib ang taas ng baha sa ilang lugar sa Baco at Nauhan sa Oriental Mindoro dulot ng malakas na ulan. Binahari ng Calapan City dahilan para ilikas ang mga residente. Pati ang kanilang mga alagang hayop dinala sa ligtas na lugar. Naka-alerto na ang Provincial Disaster Response Team sakaling lumala ang sitwasyon. Pahirapan naman ang pag-uwi ng mga estudyante mula sa eskwelahan sa Sorsogon dahil sa matinding ulan. Todo ingat din ang mga motorista para hindi maaksidente sa gitna ng masamang panahon. Ilang ilog ang umapaw dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Paalala ng mga otoridad sa mga residente, iwasang tumawid sa mga ilog dahil posibleng mapahamak sa lakas ng pagragasa ng tubig. Pinaiiwas din ng publiko sa landslide-prone areas ngayong masama ang panahon. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang pag-uulan lalo na sa Southern Luzon at Visayas dahil sa tail end ng cold front. Para sa unang balita, Maria Bulaklak Ausente reporting. Karaniwang napapasarap ang ating kain tuwing summer vacation, lalo pat kumpletong pamilya at madalas tayo mag-outing. Pero babala ng mga eksperto kumain ng wasto at mag-ehersisyo para iwas alta presyon. Darito ang report ni Katrina Son. Malalamig at matatamis na pagkain. Masasarsang ulam. At mga inihaw. Ilan lamang ito sa mga paboritong kainin sa mga summer outing. Isa sa mga katangian ng mga Pilipino ay ang hilig sa pagkain, lalo na nga at summer ngayon. Kaya naman paalala natin sa ating mga kababayan na huwag kakalimutang mag-ehersisyo para mapangalagaan ang ating kalusugan. Mahilig daw kumain ng 30 taong gulang na si Bong Guangco. Kaya naman para maging healthy pa rin, hindi niya nakakalimutang mag-ehersisyo lalo't lahi raw nila ang may high blood. Para ma-maintain ko po yung healthy condition at isa pa, maging fit po yung katawan ko. Para maiwasan po yung sakit
yung mga katulad ng high blood or tumataas yung sugar. Ngayong tag-init nga raw ay dinoble niya ang pag-eehersisyo. Kung dati 1 oras lang sa isang araw siya mag-ehersisyo, ngayon ay 2 oras na. Mas napaparami raw kasi ang kain niya ngayon. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tuwing tag-init karaniwang napapalakas ang kain ng karamihan dahil bakasyon. Kadalasan buo ang pamilya at uso rin ang outing at reunion. Kung di raw maiwasan ang pagtsibog. So that's our advice during summer. Kailangan to be healthy, we need to have 6 to 8 glasses a day, and we also need to take fluids from vegetables. Mas makakabuti rin daw na kumain ng root crops tulad ng kamote, gabi, toge at ube. Panlaban daw ito sa mga pagkaing matataas ang kolesterol dahil mayaman ito sa fiber na pang-iwas sa high blood at sakit sa puso. Paalala rin ng FNRI, dapat tandaan na ngayong tag-init mabilis mapanis o masira ang mga pagkain. We want to be careful with food na na-expose sa microorganism kasi pag summer, mabilis ma-incubate ang microorganism sa pagkain. Let's enjoy summer but be healthy. We want balance. We want moderation din. We want variety. Para sa Unang Balita, Katrina Son reporting. Sa ibang balita, contestant sa Miss Universe Canada Beauty Pageant, disqualified nang matuklasang hindi pala siya isinilang na babae. Pero ayon sa transgender contestant, biktima siya ng diskriminasyon, bagay na kinatigan ng grupong Ladlad. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Sa kanyang tangkad na 6'1", makinis na balat at magandang hubog ng katawan, pang Miss Universe daw ang ganda ng 23 taong gulang na si Jenna Talakova. Pero ang Miss Vancouver finalist na ito, na-disqualify at hindi na makalalahok sa Miss Universe Canada matapos daw matuklasan ng pageant organizers na siya ay isinilang palang lalaki. Sa pahayag ng pageant organizers, inalis daw sa kompetisyon si Talakova dahil hindi raw niya na-meet ang requirements ng beauty pageant. Sa patakaran kasi ng Miss Universe Canada, kailangang natural-born female o isinilang na babae ang isang kandidata. Nagsinungaling umano si Talakova at hindi raw indineklarang transgender siya. 14 na taong gulang daw si Talakova na magsimula siya mag-hormone therapy at kalaunay sumailalim sa gender reassignment surgery o sex change sa edad na 19. Hindi malinaw sa ngayon kung idineklara o hindi ni Talakova sa application na siya ay transgender. Gayunman, giit niya, diskriminasyon daw ang ginawa sa kanya. Bagay na sinang-ayunan ng grupong Ladlad. Ang tanging kinikilalang babae lang daw kasi sa kompetisyon ay yung mga ipinanganak lamang na babae. Ibig sabihin nito yung pagka-disqualify sa kanya, hindi pa rin talaga kinikilala ang mga transgender na mga babae. May discrimination kasi ang kanilang definition lamang ng pagiging isang babae ay dapat biological. Ayon kay Cory Quirino na isa ring beauty pageant organizer, stricto raw talaga ang mga patakaran sa mga malalaking pageant. Pero mainam daw na buksan ng diskusyon kung dapat na bang payagang makilahok dito ang mga transgender. I am not speaking for Miss World. Only me as Cory Quirino. If she underwent the surgery and underwent hormone therapy, and if the psychiatrist says that she is really, psychologically speaking, a female, she should be allowed to join the pageant. Para sa Unang Balita, Dano Tingkong, reporting. Ang inyo po nakita ay live nakuha ng GMA Traffic System sa EDSA sa harap po ng Poveda School kung saan na-disgrasya ang isang truck. Sa akin po hindi pa nagdudulot ng epekto sa dali ng trapiko, pero kung makakalusot, yung papunta dyan, medyo nag-uusisero na rin yung ilan sa ating mga motorista. Kaya kung meron kayo pupuntahan at pwede nyo maiwasan yung lugar na yan sa Ortigas, sa harap ng Poveda, pwede nyo na po siyang iwasan dahil hanggang sa ngayon ay wala pa hong mga otoridad din na maaring tumulong para po itabi ito pong ating mga truck. O nandun na yung MMDA. Ayan, para po pagbigay ayuda dito po sa truck na ito na mamaya malalaman po natin kung anong dahilan kung bakit siya nagkaaberya dyan po sa may EDSA Ortigas. 9 na taong gulang na batang lalaki nalunod sa ilog sa Iloilo City. At Miley Cyrus, itinangging engaged na sila ng boyfriend na si Liam Hemsworth. Pagpauli, tutok lang sa Unang Balita.
iyong destiny? Hindi ako tomboy, no? I feel you're trying to seduce me. Ha? What do you mean? Ending ka before. Ako nga. Hindi mo ako kayang takasan. Masarap ako. Go! Now na! Kapuso Movie Night simula April 1. Yummy ninyo people of the world! Welcome to my kusina! Mind-blowing na sarap ang magpapag